Di klaro gid kayo nga ginlapas, ginbastos kag gintapakan gid ang integridad kag ang independence ng Senado. Delikado ina nga hitabo kung hindi nato ni napagsawayon kag hindi nato ni napagatagan sang matahag nga konteksto. Una, ang Senado bilang kabahain sang aton legislative department nagaserbi ini nga check and balance sa poder sang gobyerno. Tatlo na siya ka branches of government. Ang executive amo na gina-control sang presidente, ang legislative amo nang House of Representative kag ang judiciary. Sa legislative ara dira ang Kongreso, ang House of Representatives kag ang Senado. Pero may joke na gani Bombo Donald nga may fourth branch of the government na. Hindi na ang media kundi ICC na. Abi ko kay Eric, ang Port State yung ginakabig, kita nga mga media, hindi nagali. Oo. ICC ng Port State. Pero Ay. kidding aside, Bombo Donald, naabutan ko pang imo nga punto nga ang kahigko sang politika, grabe gid. Kaya wala na may ginarespeto sa separation of powers sa branches of government. Dapat tandaan naton nga ang Senado gina-constitute na sang konstitusyon bilang hilway kag separado nga puwersa sang gobyerno kag dapat ginarespeto. Kag wala na siya ginapabayaan lang nga daw ginabastos lang. Kaya natabo kahapon kag halin pa sang Lunes gani Bombo Donald ginlusod, ginsalakay kag gin-attempt nga kuhaon sa pamuwersa nga pamaagi ang isa ka active senator sa katauhan ni Senator Bato de la Rosa. Pagkatapos sina nagkaroon pa sang girian kay ginkordon sang NBI ang bilog nga building sang Senado. Pero mas malala kagapon kay naglinok panay gid kag bisan ano pang hambalon dira sang NBI. Sila gidya ang balasulon ni Trillanes dere kay hindi sila kahulat sang proseso sang korte. Naghambal na ang pamunuan sang Senado kag nag-agree naman si Senator Bato de la Rosa nga hulaton ang desisyon kag interpretasyon sang korte. Correct. Kay ti dumuluong niya nga kuan nga dokumento kinanglan iagi na iya sa proseso sang aton konstitusyon, sang aton nga regulasyon sang Korte Suprema. Kag sang aton nga mga kasuguan niya kay hindi man pwede nga bangod lang may dokumento nga ginabitbit si Trillanes. Mang bitbit ka man imo kag mang dakop sang basta-basta sang senador. Tapos kung hindi madayon ang gusto mo, mang lusob ka. Di wala na sang iban nga nagbulgar sini mga pumuluyo, mga kabombo. Si Senator Amy Marcos. Gintudlo niya nga tigin sugo na sila ni Bongbong Marcos. Amo na nga kaisog sa ila kag kalakas ng loob. Kaya ginaproteksyonan sila sang Malacanang without any regard for respect and courtesy that should have been afforded to the Senate, Bombo Donald. So, this is the first time nga nakita naton in the last 50 years kay ang katapusan nga ginpadlak ang Kongreso, ang Senado kag ang House of Representatives was in 1972. So sa tatay ni Marcos Jr. Sa panahon ni Marcos Sr. Oo, tama. Pero martial law to ya. Kag ini wala martial law, pero do kapareho pa o sobra pa sa martial law. Selected lang. Amo na ang kakululbaan, kag hindi na niya issue lang ni Senator Bato de la Rosa, Bombo Donald. This is already an issue sa pagrespeto sa aton mga democratic institutions, pagsunod sa konstitusyon, kag pagkilala sang mga provision sang kasuguan. Kay si Bato de la Rosa, incidental lang diri si Senator de la Rosa ang ginatake kag ang gintapakan sa integridad kag sa iyang constitutional mandate nga way siya ginarespeto ang Senado as an institution, not just si Senator Bato de la Rosa. Amo gani kay Rick no, kay supposedly ang main topic gid naton gid iya sa bilog nga Pilipinas kung tani impeachment ni VP Inday. Kay ti natabunan lang sang issue ni Senator de la Rosa kay ti kahapon kagabi na transmit ng articles of impeachment, but sa ganun
Senate will convene, being an impeachment court, the final arbiter in determination of conviction and acquittal of the Vice President Duterte's impeachment case, dira iya magwa. Pero ti, why nasapak iya kahapon because lokpanay iya natabo. Kung lang tawo naton kay Eric, ano ang senaryo karon nga makita mo di pag-abot ya sa amo ni kahuyang ang seguridad karon dira kay ti hindi man gid daw iya armado kay ginalikaw gani iya ni SLG Remulla nga armado daw nga kalalakihan nagsulod kag nagpalupok dai turn out gali nga ti sa tunga sang usaa to iya kag NBI gali kay Eric. Yeah, tama na. In fact, ang posisyon sang Philippine National Police kag sang Department of Interior and Local Government nga hulaton nila ang valid warrant nga iga course through sa Interpol kag kung mag-agi sa Interpol i-coordinate na sa Philippine National Police. Number 2, wala sila yan nagapati nga ang ginauyatan ni Trillanes valid. Kay una sa tanan wala man niya sang appointment official si Trillanes sa gobyerno. Correct. Pero very arrogant, very powerful ang iya postura. Daw siya pa yan nagakuman sang NBI. That is very questionable. So din siya nagakuha sang iya nga kumpas. Definitely, it's not from the NBI, it's from Marcos. Sino man bimahatag sa autoridad nga obrahon niya na. Number 2, nagapati ako nga ang korte sa Pilipinas, labi na ang Korte Suprema, Bombo Donald, competent enough to determine kung tama o hindi ang existing warrant of arrest nga gin-confirm sa media release sang ICC. Kasi kahit warrant pa na iya sang Amerika, warrant pa na iya sang Russia, o warrant kung diin pa naghalin nga mga tribunal sa international, the local and domestic rules and the constitution in the Philippines will prevail. Correct. Until mag-coincide na kag ma-synchronize sa determination sang competent judicial authority in the Philippines, which means the court, hindi pwede maging effective ang anuman nga warrant. Regardless kung may existing treaty o wala. Kahit international na iya nga kuan, dumuluong na iya nga entity. Hindi na iya pwede magsapaw kag magkumpas sa aton konstitusyon. Labi pa kung nagaandar ang aton mga korte. Dira gasulod ang doctrine of complementarity. That other international tribunal like the ICC can only support and come in if there is no existing dynamically operational and functional judicial and legal system in a particular country. Definitely, that is not our case. Ang Pilipinas, isa sa pinakamay maaktibo nga klase sang judicial and legal system. Kaya dapat, tama na ang posisyon sang PNP nga hulaton nila. Kay may pending petition sa Korte Suprema. Pero kita dismayado man Bombo Donald sa Korte Suprema, kay tani nag-decide na sila kung mahatag sila o hindi sang temporary restraining order o injunction. Para hindi na magkinagamo kiti bangod na kahanging sarabala 72 hours pa yang iyang nga hambalon. Si Senator Bato de la Rosa nag self-preservation na, nag sidestep na kag nag tactical retreat na mula sa Senado kag apektado pati ang mga pending nga mga more important business order of business in the Senate nga sambal mo, dapat tapuso na ni ang impeachment trial nga ini, pabalik-balik na, 2-3 katuig na ni, ginagamo ang aton politika. Tapos may Senate Blue Ribbon Committee nga nakatiwangwang, ti may bag-o na nga majority block, kag may bag-o na nga mga liderato, pero wala pag-function. Kaya ti ginakibang ang bilog ng mga senador to, except ning mga kaalyado yan ni Marcos, nga si Tito Soto, sila Pangilinan, sila Ontiveros, sila Lacson, why sila pakialam kung inalusob ang Senado. Pero personal political difference ang kapangibabaw sila, klaro man ay. Regardless ani kung apin o hindi sa politika, kung ang nakasalalay ang existential threat to the institutional integrity and independence of the Senate, dapat nagpakita man sila tan isang concern. But that's the secondary point. Ang punto ko doon sa pamangkot mo, tama bala nga mangibabaw ang pag-insister sa sining warrants ng ICC o dapat masunod
ang proseso sa aton nga konstitusyon kag sa aton nga local and domestic laws. Para sa akon, mangibabaw dapat anay ang domestic and local laws, labi pa ang pinakamataas nga kasuguan naton ang konstitusyon. Dira dapat magsandig ang tanan. Iti sa kabatiran na lahat sa mga kabombo naton kay Eric, ining tawag naton nga ICC, hambal sa iban ti foreign court, hindi sa ang function niya foreign court gid man, pero ini sa iya itawag naton international tribunal nga ginabuo gina-create pinagi sa treaties which nagkalas ng Pilipinas diri iya sa aton ti balikan tagid kay Eric, no, ang kinahanglan lang sa ICC para makarelease ang arrest warrant is ang reasonable grounds to believe. Lain sa aton yang pungsod Pilipinas kay Eric nga beyond reasonable doubt, mas manubo sa iya. Kung i-convict mo beyond reasonable doubt, may ara gid iya sang kabangdanan gid iya nga ti ikulong gid ikaw. Pero kung sa ICC abi balasihan nila para pagwa sang warrant is reasonable ground to believe lang sila kay Eric. That is correct. But silingon, tama ka halog, kag tama ka nabaw, ang ila balasihan para magpangkuha sila diya sang aton nga pumuluyo. Ti ano yang magiging sovereign protection nga dapat obrahon sang gobyerno? Every government in every state may ginatawag na siya nga sovereign protection sa iya pumuluyo. Hindi mo ya pagproteksyonan ang imo pumuluyo kay oposisyon sa politika ni Marcos si Senator Bato de la Rosa. Amo na natabo kay Pangulong Duterte, gindali-dali nila. Kay ti gabi na, manog alas 11 sang gabi na to, wala na sang korte nga bukas, wala na ginulat nga i-konsulta sa local court, ginbulakwit na nila kag ginhaboy to sa ICC. So ang argumento nila nga ti bangod kay international court na, and we have the obligation under the UN nga kilalahon nato ng mga international tribunal, ginobra lang namon ang pag-surrender. Wrong. There is a Supreme Court promulgation and there is a constitutional provision nga dapat mangibabaw ang konstitusyon kung may conflict sa anuman nga mga kasuguan, ang tanan magabalik sa konstitusyon naton. Hindi na yan pwede nga wala kaya sang extradition application. Amo na nga nagkaroon kita sang krisis ngayon kay wala ginaako ni Marcos Jr. nga ginasugo niya ang NBI. Kag iya ginatagaan sang otoridad si Trillanes nga magpanggamo kag magpangsabotahe upod na ang NBI. Amo na naglinok pa na ito sa Senado Di mayo lang kay wala may nagkalamatay to. Kag mayo lang wala to may nagkasalabat nga mga sibilyan kag media. Kita mo man to ang mga reporter nito sa Bombo Radio to nagakoob-koob to sang linok panay to. Kay magsarable nga linupad bala to ya sa Senado. Din kay mo kita siniman may panay matabo sa panahon binsang sang martial law wala niya matabo. Di sinong balasulo na hindi lang niya si Matibag kag si Trillanes ang may dako nga masalabton sa nagkalatabo nas Marcos. Di ba nga bata-bata yan na si Matibag kag si Trillanes di makontrol. Tapos speech pa siya nga hindi na mo na ginsugo, hindi na mo na gusto obrahon. Di kalukuhan niya panginto na giniya nga mga style yan ni Marcos nga pabuot-buot. Pero balaan taman iya niya utos, iya giya sugo din pa bimahalin ang kaisog kag kakahas ni Trillanes kag ni Matibag nga obrahon to nga lusubon mo yang Senado. Dumugon mo ya ang senador nga aktibo kag pakadto sa session hall. Tapos hindi ka pagkontento kay way ka magbendid na lagon sa pagdumugay, lusubon mo pag palukpan to. Mayubla na. Pero kay Eric, sir, gapate ka kay Eric, sa mga pangitabo ngayon grabe, lakip na ng impeachment ni VP Inday, ang aton sa niyang liderato sa Senado, Kamara de Representantes, and paglagas kay Senator Bato de la Rosa for applying the arrest warrant sa ICC. Mabunga kay Eric sang constitutional crisis? May possibility. Alimbawa, magdesisyon ng Korte Suprema nga sala ang ginaobra nga ipilit ang warrant of arrest kag inalify nila kag i-uphold nila ang right of Senator Bato de la Rosa to undergo the petition for extradition without neglecting and denying outrightly the ICC existing warrant. Pero dapat iagi sa extradition kag kon ipilit gyapon niya nila Marcos ang iya mga tinawo sa NBI kag kilay Trillanes nga lusubon kag dakpon si Senator De La Rosa kag hindi pagsundon ang desisyon sang Korte Suprema kag hindi pagrespetuhon ang proteksyon sang Senado sa ila kapwa member nga senador nga si Senator Bato De La Rosa, what will you call that? That is a constitutional crisis.
Isa ka pamangkot man di kay Eric sir ang plastada karon if may probability or possibility nga mahambal sila nga pwede na areston si De La Rosa. Mangin liable kaya si Senator Robin Hood Padilla in pagbulig kay Senator Bato nga makahalin sa Senado kay Eric? Para sa akon, wala. Kay there is no valid existing warrant. Unless the court confirms. Ang ginahambal ko, local Philippine court, Okay. ang nakabutang dira is competent judicial authority. And kung Senado at ang common address referred is the Senate, the competent judicial authority is the court in Pasay. So unless wala, or the next to that is Court of Appeals. Yeah. The maximum is Korte Suprema. So until it is confirmed and it is validated by an issuing warrant coming from the local court, wala sang existing warrant nga valid si Senator Bato de la Rosa para dakpon siya. Ang kag may right gid siya nga magdepensa sang kaugalingon niya. So si Senator Bato de la Rosa kag si Senator Robin Padilla, wala sila sang liability. Wala ko sa may nakita. Pero sa paglantaw ko Bumbo Donald, wala man niya may ginapatian nga kasuguan ni Marcos kung anong iya interpretasyon sang kasuguan mo nang gusto niyo Brown. So pwede gid nila na Brown ng pamangkot mo nga kasuguan si Robin Padilla, iharas siya kag bakulon man siya sang latigo sang NBI kag sang law enforcement ni Marcos. That is a possibility. Ginsinggitan gani ni Matibag kagabi tong duha ka lady senators, si Senator Loren Ligarda kag si Senator Pia Cayetano. Di ba? So wala respeto gid. So kung legalidad, wala gid. Pero kung papuwersa kag papilosopo kag paisog-isog, pwede nila obrahon na nga kasuhan si Robin Padilla o si Cayetano. Pero that's another thing kung ang korte magsunod man kag magtiklop man sa ila. Like sa akon, mantekan mo ang pag-question ko sang health conditions ng president is a matter of public national interest. Kagara niya sa konstitusyon. Ti ano ba nang sala dira? Why mo koy nagpalaptas ang fake medical report? Ang pamangkot lang nga ayang NBI mag-file sang kaso nga ginauthorize sila ni Marcos. Ang crime against ang libel or cyber libel is a crime against person directly. So dapat ang complainant si Marcos Jr. Pero ginpasaka sa korte. Nagpiansa kami, may warrant of arrest kami. Balan man naton nga sala. Kag patining pagpamahog nga kung magreklamo ka, kag may mga ginapanghambal ka nga daw makahang-kahang, bisan pa wala ka gagamit armas, kasuhan ka sang inciting to sedition. Correct. Unlawful utterances, unlawful use of means of publication. Napakadelikado na Bumbo Donald. Kay mga instrumento niya sang martial law, kag ang ginasalakay nila, isa ka tama ka importante nga katarungan sang pumuluyo. Next to the right to life, liberty, and property, ang pinakamataas sa Bill of Rights, amo ang karapatan or kahilwayan sang pumuluyo nga magsalita, magpahayag, kag mag-express ang iya kaugalingon. Amo nang ginatapak subong. May sarabla Bumbo Donald, mga kabumbo, 4 na yung warrant of arrest ko. Grabe. Pero kay Puro Eric, piansado. ano na lang sa last ko na lang mangkot kay Eric ha, kay sa hindi madugay masulod man naton ng network news. Ano imo mahambal karon niya kay Eric sa mga tagpalamati ta mga kabombo naton nga pamati karon imong opinion kag imo panan-awan na lang gid in general sa palabuton nga impeachment kay makonvina sa impeachment court ang aton Senado. Anong panan-awan mo dire kay Eric because kung lang tawon ta majority currently mga 13 ka senador ina do ano gid ga side ya kay Duterte, even si Senate Pro Tempore Loren Legarda do side na kay Duterte karon. Ano pananaw balik Eric kag parting statement na naton sir? Para sa akon hindi man na malikawan nabatian ko ginasa mo analysis. Mainly and by and large ang impeachment process is political process. Secondary da ang iyang quasi-legal, quasi-civil, quasi-administrative. So 80% na political, 20% guided by the legal principles, by the legal procedures. So tama ka, hindi na yan malikawan nga regardless of the presentation, magkakaroon ginayas ang political alignment. By the looks of it right now, ang pagbag-o sang majority composition, nagapakita nga mas pabor nga hindi makonvict kag hindi mapahalin
si Sara Duterte bilang Vice President, bangod mabudlay kuhaon ang 16 senators to vote for her conviction. Regardless kung ara o wala, si Senator Bato de la Rosa, malabo. Pero ang pinakadako nga advantage subong ni Sara Duterte, abogado kag matino kag maalam ang presiding officer. Kumpara sa kay Tito Soto, nga feeling abogado lang. Ini abogado gid. So kag matino, maalam si Cayetano. So advantage na sa pagiging presiding officer or presiding judge sang Senate Impeachment Court kag nagbag-o na ang alignment of majority senators kaya hindi na matamaan sang pagpakahuya kag pagdinaya kag pagbinasto si Sara Duterte when the trial commences.